Huwag ka na umiyak anak. Hindi mo naman kawalan yung lalaking yun eh. Sabi ni Tanya, ang nanay ni Tin. Hindi ko naman talaga kawalan, Nay. Pero ang laking insulto naman kasi sa akin na mag-cheat na nga lang siya kay Jenna pa. Wala na bang iba? Ay, nakakainis. Maatungal na sabi ni Tin, sabay taklob sa kanyang mukha ng kumot. Ang nanay niya naman na nakaupo sa bandang paanan niya ay pilit hinihila ang kumot sa kanya. Huwag mo nang isipin yun anak. Di naman hamak na mas maganda ka kay Jenna no? Sabi muli ng nanay niya. Tinanggal ni Tin ang kumot sa mukha niya. Nay, ayun na nga. Ipinagpalit ako ni Romeo sa babaeng mas pangit sa akin. So ano na lang ang gagawin ko? Kailangan ko bang maging pangit para hindi ako pagpalit? Pangangatwiran ng dalaga. Ay anak, hindi mo kailangan pumangit para mahalin ka ng lalaki. Ang dapat niya na i-improve mo ang sarili mo. Sabi muli ng kanyang ina. Sa pagkakataong iyon ay bumangon na si Tin at hinarap ang ina. Nay, ano pa bang improvement ang gagawin ko? Mas matangkad naman ako kay Jenna, mas sexy, mas matalino, mas successful sa buhay. Tinaasan siya ng kilay ni Tanya. Pero, mas malandi siya sa'yo. Walang prenong sabi ng ina ni Tin. Dahil dito ay mas lalong napasimangot si Tin. So, dapat maging malandi din ako? Tanong ni Tin. Pero umiling ang kanyang ina. Saka ito lumapit sa anak at hinawakan sa kamay. Hindi mo kailangang maging malandi anak. Pero Tin naman, magte-30 ka na. Ano na lang ba naman yung magsuot ka ng backless na damit? O di kaya sando? O kaya palda na hindi hanggang sakong ang haba? Sabi ni Tanya. Nay, nagsusuot kaya ako ng sando. Hindi papatalo ang sabi ni Tin. Nagsusuot ka nga pero pinapatungan mo naman ng jacket. Anak, hindi ko sinasabing valid ang pangangaliwa sa'yo ni Romeo. Kasi kahit kailan ay hindi tama na mga luwa ka sa isang tao. Pero ang sinasabi ko ay gawin mo ang parte mo bilang girlfriend niya. Kayo bang dalawa ay umabot na sa kama? Diretsahang tanong ni Tanya. Yak, hindi no. Wala akong balak gawin yun hanggat hindi pa ako kasal sa lalaki. Tumango ang nanay ni Tin sa kasagutan niya. Tama yan anak. Pero yung hindi man lang alam ng lalaki kung anong aasahan niya sa'yo pag kinasal na kayo, yun. Sa tingin ko ay doon ka nagkulang. Aminin na natin, Tin. Iba na ang panahon ngayon. Mas lamang ka kung mas malandi ka. Kaya anak, hindi mo kailangang magpaganda kasi maganda ka na. Ang kailangan mo ay maging malandi. Sabi ng nanay niya sa siya niyakap. Gumanti naman ng yakap si Tin sa kanya ina. Pero maya-maya ay hindi na niya napigilang humikbi dito. Gago siya, Nay. Ilang taon din kaming naging magkasintahan tapos gaganunin niya lang ako. Kung gusto niya ng sex, edi sana sinabi niya sa akin. Nagsusumbong na sabi ni Tin. Bakit? Pag sinabi pa niyang gusto niya, papayag ka. Siyempre hindi. Pero at least aware ako, di ba, na nakukulangan na pala siya sa akin. Hindi gaya nito na nalaman ko na lang na may nangyayari na pala sa kanila ni Jenna. Hayaan mo na. Marami pa diyang iba. Sigurado makakahanap ka kaagad ng kapalit ni Romeo. Pag-alo ni Tanya sa anak ang napatuloy pa ring humihikbi habang nakayakap sa kanya. Buti sana kung 18 anyos lang ako. Magte-30 na ako eh. Diyos ko lahat ata ng kaedaran ko may anak na eh. Sino na lang ang aasawain ko? Umiiyak na sabi ni Tin. Pero bigla siyang napatigil nang biglang kumalas sa pagkakayakap sa kanya ang kanyang ina. Ay, alam mo ba, sabi sa akin ni Kumaring Maricel na bumalik na sa bansa sina Alora Lozano, yung mayamang pamilya sa bayan na nakapangasawa ng mayaman din na inchik. Di ba naging boyfriend mo yung anak nun dati? Sabi ni Tanya. Kumikislap ang mga mata nito habang hinihintay ang sagot ng anak. Sino? Si Jagger? Ang tagal-tagal na nun, Day. Baka may asawa na rin yun eh. Sabi ni Tin. Pero sa likod ng isip niya ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Paano kung wala? Di ba bago kayo nagkahiwalay nun nangako siya sa'yo na kung tutungtong na kayo sa edad na 35 at wala pa kayong mga asawa, kayo na lang ang magpapakasal na dalawa? Sabi ng ina ni Tin. Tumango naman ang dalaga.
30 years old pa lang naman kami, Nay. Tsaka asa naman tayong wala pang asawa yun. Diyos ko, sa dami ng magagandang babae sa US, imposible. Sabi mo nga, Nay, daig ng malandi ang maganda. Lalo, liberated pa naman sila doon, sabi ni Tin. Tumango naman ang ina. Hay, sabagay. Hayaan mo na nga anak, ganito na lang. Iiyak mo na lahat ng pwede mong iiyak para sa Romeo na yan. Pagkatapos, pag naubos ang luha mo, saka ka lumabas at makipagligawan. Basta Tin, siguraduhin mong hindi ka makikipagbalikan sa lalaking yon. Kasi kung hindi, ako naman ang magagalit sa'yo, sabi ni Tanya. Tumango ang dalaga sa kanya muling niyakap ang kanyang ina. Ilang sandali lang ay lumabas din ng kwarto si Tanya dahil kailangan pa niyang magluto ng hapunan nilang pamilya. Naiwan si Tin na mag-isa sa kwarto, kaya hindi niya napigilang maglakbay ang utak sa katatapos lang na failed relationship niya kay Romeo. 3 taon ang binuno niya kasama si Romeo. Manager sa isang kilalang bangko si Romeo habang guro naman si Tin. Nagkakilala sila noong araw na nagtungo si Tin sa bangko para mag-withdraw ng pera. Nang araw na iyon ay nagkaroon ng problema sa online banking ng dalaga at si Romeo ang tumulong sa kanya para ayusin yon. At ng araw din na yon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sabi ni Romeo noon ay ang pananamit ni Tin ang nakaagaw ng pansin niya. Nakasuot kasi ng mahabang bulaklakin na palda si Tin na madalang nang makita sa mga kababaihan ngayon. Idagdag pa ang mahinhin at pinong kilos ng dalaga. Tarantado pala siya eh. Sabi niya gusto niya ng mahinhin na babae tapos malalaman kung may nangyari sa kanila ni Jenna. Wala sa bokabularyo ng babae yun ang pagiging mainhin eh. Bulong ni Tin sa sarili bago muling nagbagsakan ang masasaganang luha sa kanyang mata. Ang dami-dami namang babae dyan. Bakit si Jenna pa? Kung sino pa yung taong kaaway ko na mula noon yun pa talagang kinasama niyang magloko. Si Jenna ay kapwa guro ni Tin. Sabay silang nakapasok at natanggap sa trabaho pero mas mabilis ang naging promotion kay Tin. Idagdag mo pa na mas mabenta si Tin sa ibang guro maging sa mga high school students. Ayon sa mga ito ay mabait at talagang mahusay sa trabaho ang dalaga. At dahil dito ay unti-unting gumaspang ang ugali ni Jenna sa kanya. Nagsimula si Jenna magbigay ng mga backhanded compliments kay Tin. O iyong mga salitang kunwari ay pinupuri ka pero yun pala ay may halong panlalait. Uy, Ma'am Tin, ang ganda naman ng palda mo. Kapareho ng palda ng lola ng mama ko na matagal nang patay. Kunwari ay pagpuri ni Jenna sa mga palda o bestida ni Tin. Hindi ka talaga mahilig sa makeup, no, Ma'am Tin? Grabe. Kung ganyan ang mukha ko, sigurado araw-araw ako mag-a-apply ng makapal na makeup. Hirit pa ni Jenna tuwing pumapasok si Tin sa school na halos walang makeup na suot. Madalas magsumbong si Tin kay Romeo tuwing ginaganon siya ni Jenna. Pero ang laging sinasabi ni Romeo ay huwag nang pansinin ni Tin si Jenna at mag-focus na lang siya sa kanyang trabaho. Sinabi rin ni Romeo na naiinggit lang sigurado si Jenna sa kanya dahil higit na maganda at mas sexy si Tin kahit hindi pa siya magsuot ng mga revealing clothes. Buisit ka, Romeo. Mas maganda pala ako doon. Bakit mo ako pinagpalit? Sabi ni Tin saka muling umiyak. Pero maya-maya ay bigla siyang tumikil. Hay nako, Tin. Pasalamat ka at Sabado ngayon kaya may oras kang magluksa. Sige, pwede kang umiyak hanggang bukas. Pero siguraduhin mo sa sarili mo na pagpatak ng Lunes ay tapos na yung pag-iyak-iyak mo. Hindi nila deserve iyakan. Tandaan mo, maganda ka, maganda ang trabaho mo, mahal ka ng pamilya mo, at mahal ka ng mga kaibigan mo. Makaka-move on ka rin. Sabi ni Tin na bago muling tumulo ang mga luha niya. Pero pagpatak ng Lunes ay naging totoo siya sa mga sinabi niya. Dahil pagtapak niya sa paaralan ay walang bakas na makikita sa kanya ng naging pangangaliwa at pananakit ni Romeo. Ang naging kasintahan niya sa loob ng 3 taon. Good morning, Ma'am Tin. Pagbati ng mga estudyante kay Tin ng pagtapak niya sa paaralan. Good morning din sa inyo. Galingan niyo sa klase, okay?
pagbati pabalik ng dalaga sa mga estudyante. Dahil araw ng Lunes ay marami siyang bitbit na folders na kailangan niya para sa pangbuong linggong klase. Kaya ang unang ginawa ni Tin pagpasok ay dumiretso siya sa faculty office. Pagpasok niya sa office ay bahagyang nagulat siya sa eksenang nadatnan. Ang mga kapwa guro niya kasi ay nakapalibot kay Jenna at pare-parehong nakatingin sa kamay ng dalaga. Sabay-sabay na lumingon ang mga ito sa kanya pagpasok niya. At sabay-sabay din na nagmamadaling umalis sa tabi ni Jenna na akala mo ay may nakakahawa itong sakit. Kitang-kita ni Tin ang awa sa tingin ng mga katrabaho niya sa kanya. Pero ipinagkibit-balikat na lang niya iyon. At sa halip ay nakangiting lumapit sa table niya para ilapag ang mga folders na dala. Ma'am Tin, alam mo bang may special task ka today? Sabi ni Ma'am Aryan, isa sa mga dikit na kaibigan ni Tin sa paaralan. Napatingin lahat kay Tin. Maging si Jenna ay dumingon din sa dalaga. Uy, hindi ako na-inform, ma'am. Ano yun? Tanong ni Tin habang nakatingin kay Ma'am Aryan. Ang table ni Ma'am Aryan ay katabi lang ng table ni Jenna, kaya kitang-kita ni Tin kung paano umirap ang dalaga sa kanya. Actually, ako dapat ang gagawa niyan. Pero napagod kasi ako kagabi sa engagement celebration, kaya pinasa ko na lang sa iba. Sabi ni Jenna sabay taas at titig sa dalirinto na merong nakasuot na singsing. Parang nanigas si Tin nang ma-realize na nag-propose na pala si Romeo kay Jenna. At ang singsing pala nito ang inabutan niyang pinagkakaguluhan ng mga katrabaho niya kanina pagdating niya. Awkward na tumawa si Ma'am Aryan. Oo, Ma'am Jenna. Si Ma'am Tin na lang ang gagawa kasi napagod ka kagabi. Lalo pat alam naman naming lahat na ang tagal mong hinintay ang pagkakataon na maging kayo ni Sir Romeo. Sabi nito. Napangiwi ang iba nilang kasamahan sa sinabi ng guro. Habang si Jenna ay tumilim ang tingin kay Ma'am Aryan. I mean, kasi 'di ba, syempre lahat talaga matagal na naghihintay sa proposal ng jowa. Pagsalo ni Ma'am Aryan sa sinabi niya. Anyway, ayun nga Ma'am Tin, kasi may biglaang program tayo ngayong araw. May alumna kasi na dadating at balak mag-donate ng funding para sa bagong building. E nagtatanong si Madam Principal kung sino ang magaling na mag-on-the-spot hosting mamaya. Lumapit si Ma'am Aryan kay Tin at saka inabot dito ang papel na naglalaman ng program sequence. Kaya mo naman ito Ma'am Tin, di ba? Tanong ng guro. Pero nahimigan ni Tin na iba ang tinutukoy ng katrabaho niya. Kaya nakangiti siyang tumango dito. Oo naman, ma'am. Ako pa ba? Ang ganda-ganda ko, ang talino ko, may trabaho, may other source of income. Tapos, simpleng hosting lang, hindi ko kaya? Sagot ni Tin na halatang may ibang tinutukoy. Ngumiti si Ma'am Aryan sa kahinawakan ng mahigpit sa kamay ang dalaga bilang pagsuporta dito. Kaya idol kita Ma'am Tin eh. Pagsuporta naman ng isa pang guro. Napangiti tuloy si Tin. Mabuti na lang at kasundo niya ang mga kasamahan niya sa trabaho dahil kung hindi, ay hindi niya ma-imagine kung paano pagsasabayin ang pagiging broken-hearted at pagiging bitter sa trabaho. Pero unti-unting napawi ang mga ngiti ni Tin nang buksan at basahin ang program sequence. Dahil ang tinutukoy pala ni Ma'am Aryan na alumna na mayaman na magdodonate ng funding para sa bagong building ay si Alora Lozano, ang nanay ng first boyfriend niyang si Jagger, na kasama niyang nangako na kung single pa sila sa edad na 35, ay sila na mismo ang magpapakasal sa isa't isa. Smooth ang naging takbo ng buong programa. Hindi nahirapan si Tin dahil simple lang naman ang gusto ng principal. At iyon ipakita kay Alora Lozano at sa asawa nitong Inchik ang history ng school, ang achievement ng mga estudyante, at kung bakit kailangan pa magpatayo ng isang building para sa mga mag-aaral. Confident na nagawa ni Tin ang kanyang role bilang program host. Mahusay din siya sa pagsasalita ng Ingles, kaya hindi siya nahirapan mag-adlib kahit na biglaan ang pagtalaga sa kanya bilang host. Nagkataon din na tuwing araw ng Lunes ay naka-long skirt si Tin at magandang blouse, kaya nang mukhang pinaghandaan niya ang buong programa. Mabuti na lang din at hindi kasama si Jagger dahil kung hindi,
ay baka kinabahan siya na gampanan ang kanyang trabaho. Nagkaroon din ng kaunting salo-salo pagkatapos ng programa. At habang patagal ng patagal at palapit ng palapit ang pag-alis ng mag-asawang Lozano, ay mas nakakahinga ng maluwag si Tin. Nang makitang tumayo ang mag-asawa at nagpaalam na para umalis, ay halos gustong pumalakpak ng dalaga. Kumaway siya at ngumiti siya sa mga ito, bago tumayo at nagtungo sa open area kung nasa ng long table para sa mga pagkain. Pero napatigil siya sa pagsandok ng cakes at chocolate dip nang biglang tumahimik ang paligid at nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagtaka si Tin kaya lumingon siya. Pero paglingon niya ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Dahil ang dahilan kaya pala biglang natahimik ang mga kasama niya ay dahil naroon si Romeo at may bit-bit itong isang bouquet ng roses. Pero sa halip na sa kanya ay kay Jenna niya ito inaabot. Hindi alam ni Tin ang mararamdaman dahil last week lang ay alam ng lahat na silang dalawa ni Romeo ang magkarelasyon at ngayon ay harap-harapang ipinaparada ng dalawa ang pangangaliwa nila sa kanya. Malawak ang ngiti ni Jenna at inilibot pa nito ang tingin na tila iniyayabang sa lahat ang bulaklak na natanggap. Pero hindi nakatakas kay Tin ang malungkot na tingin sa kanya ni Romeo na tila ba napipilitan lang abutan ng bulaklak si Jenna. Pwede mo silang ireklamo for professional misconduct, sabi ng isang tinig malapit sa tenga ni Tin. Agad siyang napalingon dito. Pero sa halip na mukha ng tao ay balikat ang una niyang nakita. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tin at halos gusto niyang magbawi ng hininga nang makilala ang lalaking malawak ang ngiti habang nakatingin sa kanya. Ang mga makapal na kilay at malagong buhok, magandang hubog ng panga, nangungusap na mga mata at mga labing kapag ngumiti ay aakalain mong laging may naiisip na kalokohan. Kahit ilang taon nang lumipas, ay memoryado pa rin ni Tin ang mukhang iyon. Dahil iyon ang mukhang iniyakan niya noong 18 anyos siya. Iyon ang mukhang ilang taong hindi niya malimot. Dahilan kung bakit 26 years old na siya ay saka niya lang nagawang magkanobyo ulit. Ang mukhang hindi niya aakalaing makikitang muli ng malapitan. Ang mukha ng gwapong ex niya, si Jagger. Gwapong-gwapo ka pa rin ba sa akin kaya ganyan mo ako titigan? Tanong nito habang maloko pa ring nakatingin sa dalaga. Agad itong inirapan ni Tin. Sa halip na sumagot ay dinampot niya ang platito ng chocolate dip niya, saka naglakad at palayo sa lalaki. Pero alam ni Tin na susundan siya nito, kaya pinili niyang naupo sa table na nasa sulok para makalayo sa nag-uusisang tingin ng mga katrabaho niya. So, I assume totoo yung sabi ni Tita Tanya na single ka ngayon, sabi ni Jagger bago inokupa ang bakanteng upuan sa tapat ng dalaga. Umirap muli si Tin. Kailan mo naman nakausap yung nanay ko? Tanong niya dito. Kaninang umaga. Pinapaalala niya pa nga sa akin yung promise daw natin sa isa't isa na magpapakasal kung single tayo pareho by 35 years old. Sabi ng binata. Napapikit si Tin. Kung may kapangyarihan lang siyang mag-space travel para puntahan ang nanay niya at talakan ito, ay talagang gagawin niya ng oras na yon. Huwag mong pansinin yon. Tsaka 35 years old pa naman yung sinabi natin. 30 pa lang naman tayo. Sabi ni Tin saka sumubo sa slice ng cake na kinuha niya. Well, pwede naman nating i-advance. Lalo na, single ka naman. So sa tingin ko wala akong masasagasaan. Ano, gusto mo pakasal na tayo? Halos mabulunan si Tin sa sinabi nito. Mabilis siyang inabutan ni Jagger ng tubig na natatawa sa naging reaksyon niya sa sinabi nito. Ikaw walang masasagasaan. Paano naman ako? Malay ko ba kung may sabit ka na? Sabi ni Tin saka itinuloy ang pag-inom. Presko namang sumandal sa upuan si Jagger saka pinag-ekis ang mga braso. Nakasuot ito ng puting polo shirt ng oras na iyon na fit sa shape ng katawan nito. Noon pa man ay maalaga na sa katawan ng binata. Kaya hindi na magtataka si Tina na hanggang ngayon ay matikas pa rin ang dating nito. Wala akong sabit. Aalukin ba naman kita ng kasal kung may sabit ako?
Natatawang tanong ni Jagger. Kasal? Bakit kaya magpapakasal? Sabay na palingon si Tin at Jagger kay Romeo na nakatayo malapit sa kanila. Narinig pala nito ang pag-aalok ng kasal ni Jagger kay Tin. Ha? Ano raw? Inaalok ng kasal ng poging binata si Ma'am Tin? Malakas na sabi ni Ma'am Aryan na kanina pa nakatingin sa kanila. Agad na ring naglingunan ang ibang guro na naroon. Well, single siya and single din ako. Kaya gusto namin magpakasal. Bakit? May problema ka ba? Sabi ni Jagger saka tumayo. Mas matangkad si Romeo kay Tina dahil hanggang baba lang siya ng binata. Pero dihamak naman na mas matangkad si Jagger kaysa kay Romeo. At higit sa lahat, mas maskulado din ito. Sino nagsabing single siya? Hindi single si Tin. Ako ang boyfriend niya. Mayabang na sabi ni Romeo na tila walang balak at resen si Jagger. Pero tinaasan lang ito ng kilay ni Jagger. Girlfriend mo si Tin? Pero nag-aabot ka ng bulaklak sa ibang babae? Wow! Nakangising sabi ni Jagger kaya tumalim ang tingin ni Romeo dito. Mabilis na tumayo si Tin saka pumagitna sa dalawa. Tumigil na kayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Sabi ni Tin. Doon lang tila natauhan ang dalawang lalaki. Agad nilang nilingon ang paligid at tama nga ang sinabi ng dalaga. Nakatingin sa kanila ang lahat ng taong naroon sa salo-salo. Kasama na ang principal, school heads at sina Mrs. Alora Lozano na siyang magulang ni Jagger. Mabilis na nagsilapitan sa kanilang mga tao kasama na si Jenna. Ma'am Tin, ano na naman ba to? Kailangan ba talaga dito mo pa sa event awayin si Romeo? Kung talagang galit ka, ako na lang awayin mo. Sabi ni Jenna nang makalapit. Namumula din ang mga mata nito na tila ba anumang oras ay paiyak na. Huy, Ma'am Jenna, anong si Ma'am Tin na naman? Ikita naman ng lahat na si Sir Romeo yung lumapit dito kina Ma'am Tin. Sorry ha, pero nakita naman nating lahat, di ba? Sabi ni Ma'am Aryan na sinang-ayunan naman ng ibang guro. Oo nga, nasa kalagitnaan ng proposal si Sir Pogi kay Ma'am Tin, tas biglang lumapit dito si Sir Romeo. Pagsuporta naman ni Ma'am Cara na isa pang malapit na guro kay Tin. Sino ba kasing nag-invite dyan? Kailangan ba talaga niyang mang-agaw ng spotlight at dito niya paggagawin sa event ang proposal? Ang cheap ha? Tsaka hindi ba ay sinabi ng bawal ang outsider dito sa event? Hindi nagpapatalong sabi ni Jenna. Halos gusto nang pagsabihan ni Tin si Jenna na hindi outsider si Jagger at kung ano ang relasyon nito sa mga taong nag-donate ng funding para sa bagong school building. Pero akmang magsasalita pa lang siya nang makita niya ang pagtaas ng kilay ng mommy ni Jagger na nakarinig sa lahat ng sinabi ni Jenna. Excuse me, are you calling my son an outsider? Mataray na tanong ni Alora Lozano saka nang lakad palapit kay Jenna. Mabilis na nagsilayuan ang ibang guro nang tuluyan ng makalapit ang mayamang babae. Tila naman natulala si Jenna nang ma-realize ang relasyon ng taong tinawag niyang outsider sa kanilang mayaman na bisita ng oras na iyon. Si Tin naman ay hindi malaman ang gagawin. Para siyang daga na nasukol sa gitna dahil nakapalibot sa kanila ang lahat ng tao doon. Nilingon niya si Jagger na ng oras na iyon ay patuloy pa ring nakikipag-angasan ng tingin kay Romeo. Pasimple niya itong sinuntok sa badang hita at pinanlakihan ng mata nang lingunin siya nito. Nakuha naman agad ni Jagger ang ibig niyang sabihin. Ma, it's okay. Konting misunderstanding lang. Sabi nito sa ina saka nilingon ng ama. Actually, hindi po muna ako sasabay sa pag-uwi sa inyo. Mag-uusap pa po kami ni Tin. Sabi ni Jagger. Dahil dito ay nilingon ni Alora ang dalaga. Biglang kinabahan si Tin sa lalim ng titig sa kanya ng mayamang ginang. At kung hindi lang nakatingin sa kanya ito, ay baka kinurot na niya sa tagiliran ang anak nito. Mabilis din namang inalis ng ginang ang tingin sa kanya. Pero nilingon muli nito si Jenna. Ma'am, please know your place next time. Kung may outsider dito, yun ay ang boyfriend mong ikaw ang inabutan ng buki pero sa ibang babae nakatingin. Sabi nito sa kasopistikadang tinalikuran ang guro. Dahil sa pagkakapahiya ay tiningnan siya ng masama ni Jenna bago hingila paalis si Romeo na humabol pa ng tingin kay Tin.
Sinanyasan naman ng prinsipal ang ibang guro na lumayo kina Tina at Jagger, kaya mabilis na nagpulasan ang mga ito. Si Jagger naman ay akmang hahawakan sa braso si Tin, pero mabilis na pumiksi ang dalaga. Kailangan ko na mag-prepare para sa afternoon class ko. I need to go. Kung gusto mong makipag-usap, mamayang hapon na. Sabi ni Tin saka tinalikuran ang binata at dumiretso sa faculty office. Pagpasok niya doon ay patay mali siya ang mga kasamahan niya sa trabaho. At laking pasasalamat ni Tin na walang nagtangkang lumapit sa kanya dahil ng oras na iyon ay maggulo ang takbo ng kanyang utak. Naguguluhan siya kung bakit parang ang saya-saya ni Jenna na iparada sa lahat na naagaw nito si Romeo mula sa kanya. Naguguluhan din siya kung bakit ganun ang reaksyon ni Romeo nang malamang may ibang nag-alok ng kasal sa kanya. Pero ang mas nakakapagpagulo ng utak niya ay kung bakit tila iba ang lukso ng puso niya. Ngayong muli na naman silang nagkita ng lalaking pinakauna niyang iniyakan. Naguguluhan siya kung bakit parang apektado pa rin siya sa kagwapuan nito. At naguguluhan siya kung bakit tila nasisihan siyang malaman na gusto ng lalaking i-advance ang pangako nila sa isa't isa na magpakasal noong mga bata sila. Naguguluhan si Tin dahil sa halip na maging broken-hearted kay Romeo, ay para siyang bumalik sa Tin na 18 years old noon at baliw sa pag-ibig sa binatang gwapo na anak na yaman na nagngangalan ng Jagger. Maayos ang naging takbo ng maghapong klase ni King. Nang makapagpaalam siya sa kanyang huling klase ay agad na siyang nagtungo sa faculty office para iwan ang ilan sa kanyang mga gamit. Habang nag-aayos siya ng mesa ay sumisipol na pumasok ang kasamahan niyang isang lalaking guro, si Sir Randy. Sayang, ngayong single na si Ma'am Tin aayain ko sana siya ng date. Kaya lang may poging naghihintay na agad sa kanya sa labas. Pagbibiro nito. Agad nagkantsawan ang mga gurong nakarinig sa sinabi ng lalaki. Sir Randy, diyan mo mapapatunayan na habulin talagang isang babae kapag hindi nababakante. Sabi naman ng isa pang guro. Tumawa na lang si Tin sa mga sinasabi nito. Pero sa totoo lang ay nagmamadali na siyang mag-ayos ng gamit niya. Dahil alam niyang nasa labas si Jagger na naghihintay sa kanya. Ganun kasing klase ng lalaki si Jagger kahit noong kabataan pa nila. Kapag sinabi nitong gagawin nito ang isang bagay, ay tototohanin nito at isa iyon sa talagang nagustuhan niyang ugali nito. Paglabas ni Tin ay naabutan niya ang binatang ang nakasandig sa Hilux pickup na kotse nito. Iba na rin ang suot ng binata. Ngayon ay nakasuot ito ng simpleng beige na t-shirt, maluwag na maong pants at panlalaking tsinelas. Naalala mo pa ba tong kotseng to? Tanong ni Jagger pagkalapit ni Tin. Agad nanlaki ang mga mata ni Tin. Oh my God, ito pa ba yung kotse mo nun? Namamanghang tanong ng dalaga. Malawak ang ngiti ni Jagger na tumungo. Oo, binilin ko talaga to kay Manong Kaloy na wag papabayaan. Mahusay kasi sa sasakyan yon dahil dating nagtrabaho sa car repairs. Nagulat nga ako ang kunat pa rin ng makina. Sabi nito saka siya ay pinagbukas ng pinto. Excited na in-inspection ni Tin ang loob ng sasakyan. Grabe parang brand new pa rin. Ang galing naman ni Manong, sabi ng dalaga. Oo, madalas ako magpadala ng pang-maintenance nito. May sentimental value kasi ito sa akin, kaya hirap akong let go, sabi naman ng binata. Di ba ito ang first ever car mo? Ito rin ata yung kotse na gamit mo nung unang beses kang naaksidente Natatawang sabi ni Kim. Tumango si Jagger. Oo, ito nga yun. Marami akong first experience dito. Sayang nga yung first kiss natin hindi dito. Tumatawang sabi ng binata. Agad na mula si Tin sa sinabi nito kaya mabilis niya itong hinampas sa braso. Visit ka talaga kung ano na naman sinasabi mo. Tara na nga, sabi ng dalaga. Saka nagkabit ng seatbelt. Si Jagger naman ay tumatawa habang nagmamaniobra. Totoo naman
Pero okay lang, marami naman tayong cases noon dito. Sabi nito pero agad nang nakailag nang muli siyang hampasin ng dalaga. Huwag kang hampas ng hampas din. Kita mong nagmamaneho ako. Tumatawang sabi ni Jagger. Narealize naman ni Tina na delikado nga ang ginagawa niya. Kaya inirapan na lang niya ang binata. Hindi na nagtanong si Tin kung saan sila pupunta. Bukod kasi sa pagtupad sa salitang binitawan, ay maplano ding tao si Jagger. Hindi na kailangan ni Tin na mag-isip kung anong gagawin tuwing magkasama sila dahil madalas ay meron ng plano ang binata bago pa man siya nito sunduin. Ilang minuto lang ay huminto ito sa isang barbecue stand. Huwag ka nang bababa, pipick upin ko lang yung in-order ko kanina, sabi ni Jagger. Mabilis naman itong nakuha ang order. Nang makabalik ay sa kanila binaybay ang isang mahabang tulay papunta sa isang rough road at mabatong daan kung saan may open area na pwedeng tambayan habang pinapanood ang agos ng ilog. Nang maihinto ang sasakyan ay hindi agad bumaba si Tin. Pinanood niya mula sa side mirror kung paano buksan ni Jagger ang tailgate ng kotse. Naglatag din ito ng picnic blanket tsaka inilabas ang ilang pagkain na dala nito. Hindi alam ni Tin pero agad nagtubig ang mga mata niya. Dahil noong magkarelasyon pa sila ng binata, ay ganito ang madalas na setup nila. Si Jagger ang magpaplano sa lahat, habang si Tin ay tila prinsesa na nakaupo lang at naghihintay na matapos ito. Masaya ang naging relasyon nila ni Jagger noon. Kung tutuusin ay wala nang mahihiling pa si Tin. Wala siyang maipinta sa lalaki. Masayang masaya siya sa piling to. Pero agad nagtapos ang lahat ng kinailangang mag-migrate ng pamilya nito sa US. Hindi na malaya ni Tin na nakalapit na pala ang lalaki at ipinagbukas na rin siya ng pinto nito. Hindi niya tuloy agad na itago ang mga nagbabadyang luha sa mga mata niya. Agad na pahinto ang binata, pero mabilis ding nakabawi. Oh, wag ka nang umiyak. Ito na nga oh, bumalik na ako para sa'yo, sabi nito sa nagbibirong boses. Inirapan siya ni Tina sa kamahinang tinulak. Epal mo, napuwing lang yung mata ko. Umalis ka nga dyan at bababa ako, sabi niya. Pero sa halip na umalis ang binata, ay inabot nito ang mga paa ni Tin at inalis ang sandal niya saka ipinagsuot ng tsinelas. Para hindi ka mahirapan maglakad dito sa mga bato, sabi ng binata. Pag-akyat ni Tin sa likod ng pick-up ay nakita niyang nakalatag na ang ilang pagkain doon. Merong barbecue, pizza at soft drinks. Meron ding nakahandang unan na pwede niyang upuan. Inabutan din siya ni Jagger ng mosquito repellent. Nang pareho silang matapos mag-apply ay sinimulan na nilang kumain. Napahinga ng malalim si Tin. Noong weekend lang ay maghapon siyang umaatungal sa kwarto dahil sa pangangaliwa ni Romeo sa kanya. Tapos ngayon ay busy siyang kumakain ng barbecue sa likod ng sasakyan habang pinapakinggan ang malakas na agos ng ilog, kasama ang lalaking kauna-unahang nagpatibok ng puso niya. Nahuli niyang nakatitig sa kanya si Jagger. Tinaasan niya ito ng gilay. Ano na naman? Tanong niya dito. Umiling ang lalaki pero agad ding ngumiti. Wala. Naisip ko lang ang dami nang nagbago dito sa bayan natin. Wala na sila Ate Iska, yung pinagbibilhan natin dati ng barbecue. Wala na rin yung sikat na milk tea shop sa bayan, naging pastry shop na. Yung mga paradahan ng trike, nalipat na. Basta, ang dami nang nagbago, sabi ng binata. Siyempre naman, more than 10 years ka rin nawala dito, no? Oo nga eh. Ang tagal din. Di ko in-expect. Akala ko hindi na kami makakabalik, sabi ni Jagger. Kitang-kita ni Tin ang pinaghalong takot at panghihinayang sa boses nito. Bakit pala bumalik kayo? Parang okay naman kayo sa US eh. Nakapag-donate pa nga kayo ng bagong school building. Di ba nga nalugi yung business ni Papa sa US noon? Pagtukoy ni Jagger sa stepdad nito. Pero in 2 years, nakabawi naman agad. Pero hindi pa ganun kalago. Kaya hindi siya confident na iwanan. Ayaw rin siyang iwan ni Mama. Ako naman, ayaw payagan ni Mama bumalik dito. So, okay na yung business nyo ngayon? Tanong ni Tin. Tumango si Jagger. Mas maayos na ulit kumpara noon.
Bumalik lang kami dito kasi gustong tubarin ni mama yung pangako niya noon na magdo-donate ng school building. Tapos may reunion din kami sa side ni mama sa La Union. Kaya ayun, nakauwi kami. Tumango ang dalaga. Ibig bang sabihin nito ay babalik din sila sa US pagkatapos na nila ang mga dapat asikasuhin sa Pilipinas? Ibig bang sabihin nito ay muli na namang aalis si Jagger? Ikaw, kumusta naman ang pagtuturo? Hindi ba stressful? Napatingin si Tin kay Jagger dahil sa tanong nito. Mabilis siyang umiling. Hindi. Actually, sobrang nag-enjoy ako sa pagtuturo. Hindi ko lang gaano na-enjoy yung sweldo ko. Sagot ni Tin. Natawa naman si Jagger. Kaya ka nagtayo ng poultry farm? Tanong ng binata. Paano mo nalaman? Sabi ni tita. Binigyan niya pa nga ako ng isang tray ng itlog eh. Sabi ni Jagger. Hala si nanay, dinalugi na ako. Kunwari ay galit na sabi ni Tin. Babayaran nga dapat kita eh. Pero saka na, ipinangbili ko muna ng merienda natin. Pagpibiro ni Jagger. Natawa pareho si na Jagger at Tin. Maya-maya ay pareho silang natahimik. Pinalot sila ng ingay na nagmumula sa ilog at nagsimula na ring dumilim ang paligid. Pero hindi maalis sa isip ni Tin ang tanong na kanina pa naglalaro sa kanyang isip. Jagger, pagtawag niya sa binata. Mula sa panonood sa pagbaba ng araw ay inilipat ni Jagger ang atensyon nito sa kanya. Humugot ng malalim na hininga si Tin. So, paano yon? Babalik din kayo sa US eventually? Tanong niya dito. Natigilan ang binata. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Mabilis na tumayo si Tin. Tara na pala, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay, sabi niya. Nagpaalam ako, sabi ko tatambay tayo dito. Sabi ni Jagger pero hindi ito pinansin ng dalaga. Agad siyang umanggulo ng bababa ng sasakyan pero mabilis na umalalay sa kanya si Jagger. Nagpaalam ako kay Tita Tanya Tin. Sabi ko dito muna tayo, sabi ni Jagger. Pero tinalikuran lang siya ni Tin. Gusto ko nang umuwi, Jagger, sabi niya saka pumasok sa loob ng sasakyan. Agad niyang ipinikit ang mga mata at nagpanggap na tulog. Naglagay din siya ng earbud sa tenga pero hindi siya nagpatugtog ng kahit ano. Tin, sabi sa kanya ni Jagger. Hinawakan din siya nito sa braso pero tinalikuran ito ng dalaga. Napabuntong hininga ang binata at wala nang nagawa pa kundi magmaneho para ihatid siya sa bahay nila. Pagdating nila ay walang lingon-likod na ginawa si Tin. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at dire-diretsong pumasok sa kanyang kwarto. Tin, pwede ba akong pumasok? Sigaw ni Tanya mula sa pintuan ng anak. Araw iyon ng Sabado at halos maghapon nang nagkukulong si Tin. Mabilis naman umalis sa pagkakatalokbong ang dalaga saka pinagbuksan ng pinto ang ina. Mabilis din siyang bumalik sa pagkakahiga nang mabuksan ang pintuan. Ikaw, Christina, ano bang nangyayari sa'yo? Iniiyakan mo pa rin ba yung Romeo na yon? Sabi ni Tanya nang makita ang ayos ng anak. Agad naman siyang nilingon ni Tin. Nay, hindi na. Ano ka ba? Diyos ko, bakit naman ako manghihinayang sa lalaking cheater? Sagot ng dalaga. Kung hindi si Romeo, di sino? Si Jagger. Sagot naman ng ina. Sumimangot si Tin. Nay, hindi rin. Gusto ko lang magpahinga, okay? Walang ibang dahilan. Pagpapalusot ng dalaga. Kasama ba sa pagpapahinga mo ang pag-iwas kay Jagger? Ilang araw na yung tumatambay sa labas ng bahay natin. Kaunti na lang ata at bibilhin na niya yung bakanteng lote sa tapat ng bahay at magpapatayo ng sarili niyang bahay doon. Dagdag ni Tanya. Si nanay ang OA. Hindi yun gagawin ni Jagger kasi aalis din naman sila ng pamilya niya at babalik sa US. Dire-diretsong sabi ni Tin. So kaya ka nagmumukmok kasi babalik din naman sila Jagger sa US. Di sumama ka sa kanya. Napatingin si Tin sa kanyang ina. Si nanay naman, kung makapagsabi na sasama ako, akala mo naman ganun lang kadali yun.
Sa halip na sumagot ay naglakad si Tanya palapit sa anak. Anak, wala naman talagang madali sa mundo. Pero mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo eh. Naghiwalay kayo ni Jagger noon kasi masyado ka pang bata para sumama sa kanya sa US. O di kaya masyado pa siyang bata para maiwan dito sa Pilipinas. Eh ngayon, pareho na kayong matanda. Mukha din namang interesado pa rin kayo sa isa't isa. Kaya hindi ko magets kung bakit ka umiiwas. Mahabang lintaya ni Tanya pero hindi kumibo si Tin. Pagbigyan mo na ang sarili mo, Tin. Si Romeo nga na hanggang ngayon ay hindi ko magets kung bakit mo pinatulan. E binigyan mo ng chance. Eh bakit hindi mo din bigyan ng chance si Jagger? Sabi muli ni Tanya. Nay, mabait si Romeo. Kahit ganun ang ginawa niya sa akin. Sabi ni Tin. Pero agad siyang napangiwi nang ma-realize ang sinabi. Mabait? Mabait ba yung nangangaliwa? Mabait ba yung bibigyan ka lang ng bulaklak kapag may special occasion? Mabait ba yung madalas malate sa dates nyo kahit na alam niyang ayaw na ayaw mo sa nalilate? Ito, si Jagger. Walang history ng masamang ugali, ng cheating, o kahit na anong bad attitude ng mga bata kayo. Kita mo nga kung paano kanya trinato nung Lunes. Tapos ngayon pagtataguan mo lang, dagdag pa ni Tanya. Sa halip na sumagot ay niyakap ni Tin ang kanyang unan. Saka ibinaon ang mukha niya doon. Ang hirap kasi, Nay, sabi ng dalaga. Anong mahirap anak? Sabihin mo kay nanay. Sagot ni Tanya. Ilang segundo munang hindi nagsalita si Tin. Kasi halos masira ako noon eh. Alam mo naman yun, Nay, di ba? Kahit pa sabihin kong hindi masama yung loob ko sa hiwalayan namin. Kasi valid naman yung reason niya eh. Kailangan naman talaga niya sumama sa pamilya niya sa US. Pero nasaktan pa rin ako. Ang tagal bago ako nakabalik. Ang tagal bago ako nakabawi. Lahat ng puntahan ko, sa bayan, sa school, sa park, simbahan, sa ilog, puro si Jagger na iisip ko. Kaya noong moment na nagka-interest na ako sa ibang lalaki, kay Romeo, kahit pa malayong-malayo yung treatment niya sa akin kumpara kay Jagger, pumatol na ako na eh. Is at least yun may assurance. Eh kay Jagger wala. Hindi ko ngayon na-expect na uuwi pa yun dito eh. Kaya nga Tin, sa halip na magmukmuk ka, eh harapin mo yung tao. Kaysa naman nagtatago ka dito. Mag-compromise kayong dalawa. Kung kailangan na sumama ka sa US para lang sumaya ka, gawin mo. Si nanay naman, kung makapagsabi, akala mo naman ganun lang kadali yun. E di paano kayo ni Papa? Ayos naman kami ng Papa mo. Kaya niya pa naman mamasada ng van. Tapos maayos naman ang income natin dito sa poultry. Hindi kumibo ang dalaga. Maya-maya ay tumayo na si Tanya. Teka, at titingnan ko yung niluluto kong merienda. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Tapos, bumangon ka na para makapagmerienda na tayo. Sabi ng kanyang ina. Nagtalokbong muli ng kumot si Tin saka nag-isip. Pero ilang sandali lang ay bumukas muli ang pinto. Mabilis niyang tinanggal ang kumot sa muka. Nay, pwede bang dito na lang ako kakain? Pero napatigil si Tin. Dahil sa halip na ang nanay niya ay si Jagger ang nakita niya. Mabilis na naupo ang dalaga. Mabuti na lang at desente ang suot niya ng oras na yon, kaya hindi siya naasiwa sa itsura niya. Mabagal na naglakad si Jagger palapit sa kama ni Tin, na para bang nag-aalangan din na kung tama bang pumasok ito sa kwarto ng dalaga. Pwede ba akong maupo? Tanong nito sabay turo sa espasyo sa tabi ni Tin. Hindi sumagot ang dalaga pero umusog siya. Tanda ng pagpayag niya na umupo ang binata sa tabi niya. Dahan-dahang umupo si Jagger. Si Tin naman ay diretso lang ang tingin sa pader at ayaw lingunin ang binata. Ilang minuto ang lumipas na walang pumikibo sa dalawa. Kapwa nakaupo sa kama, magkatabi at nakatingin sa pader habang nagpapakiramdaman. Noong sinabi ko noon sa'yo na magmamigrate kami sa US, gustong gusto kong alukin ka ng LDR. Kasi alam kong kaya mo naman Tin. Sa ating dalawa, ako naman yung madalas na gustong magsama tayo. Kaya alam kong kayang-kaya mong LDR. Pero ako hindi ko kaya Tin. Kasi baka uwian kita. Pinanatili ni Tin ang tingin niya sa pader.
Pero mabilis na nagtubig ang mga mata niya sa narinig na mga salita kay Jagger. Sobrang bagsak sina mama at papa noon. Hindi maayos yung business. Paubos na yung mga properties namin sa US. Tapos ako, hindi nag-aaral kasi late na kaming pumunta doon. Walang-wala din talaga kami noon, Tin. Kaya halos di ko rin nakilala ang sarili ko noon. Kaya baka kapag inalok kita ng LDR, tapos hindi ko magawang makauwi, baka, baka makagawa ko ng kasalanan sa'yo sa sobrang lungkot ko doon. Ayoko ng ganun, kasi mahal kita eh. Kaya bakit ako magloloko? Pero bata pa tayo noon. Tapos first time ko rin malayok sa'yo kung sakali. Kaya ayaw kong magmagaling at magpanggap na hindi ako magloloko. Pagpapatuloy ni Jagger. In 2 years, nakabangon ulit sina mama at papa. Ako, kababalik pa lang sa school. Mas maayos na kami noon. Kaya gusto na sana kitang kumustahin. Pero natakot ako. Kasi baka hindi ka pa okay. Tapos, papalikin mo ako. Natakot ako kasi baka bumalik ako. Pero natakot din ako na baka okay ka na. Tapos ako, wala. Nagsisimula pa lang ulit. Nagsisimula pa lang mag-aral, tumawa, lumabas, makisaya. Hindi na napigilan ni Tin na humagulgol nang marinig ang mga kwento ni Jagger. Basang-basa na ng luha ang mukha niya ng oras na iyon. Pero nanatili pa rin siyang nakatingin sa pader. Dahil baka sa oras na lingunin niya ang binata, ay bumigay na siya dito. Tapos nung okay na ako, nakagraduate na, may trabaho na, may ipon, noong babalikan na kita. Huminto sa pagsasalita si Jagger na tila hirap ituloy ang mga susunod na sasabihin. Noong babalikan na kita, may boyfriend ka na. Kaya ka ako, wala na, nahuli na ako. Wala nang dahilan para bumalik pa dito. Kasi ikaw na yan, Tin eh. Iniisip ko noon, imposibleng pakawalan ka pa niya. Imposibleng maghanap pa siya ng iba. Eh ako nga na ilang taon na yung lumipas, hindi pa rin nakakahanap. Hindi ako naghanap. Ayaw ko palang maghanap ng iba, Tin. Sising-sisi ako noon, Tin. Sana pala binilisan ko. Sana pala inalok na lang kita ng LDR. Sana pala nagtiis na lang ako. Sana pala hindi ako naduwag. Sorry, Tin, naduwag ako. Hindi na natuloy ni Jagger ang mga susunod niyang sasabihin dahil mabilis na yumakap sa kanya ang dalaga na halos hindi na makahinga sa tindi ng iyak ng mga oras na iyon. Mabilis din naman yumakap si Jagger pabalik kay Tin. Ang tagal mong bumalik. Ang tagal kong naghintay. Humahagulgol na sabi ni Tin saka masinigpitan ang yakap sa binata. Sorry, sorry. Nandito na ako ulit. Magkasama na ulit tayo. Sagot ni Jagger. Pero mas humagulgol ng iyak ang dalaga. Nag-cheat siya sa akin. Tila batang nagsumbong ang dalaga saka mas lalo siyang umiyak. Hinaplos ni Jagger ang likod ng dalaga. Bobo siya. Hindi niya alam na hindi niya dapat pitakawalan. Sabi niya dito. Ang konti ng dates. Ang konti ng flowers. Lagi siyang late. 3 years ako nakontento tapos mag-cheat lang. Pagpapatuloy ng dalaga. Mabilis na inihiwalay ni Jagger si Tin sa pagkakayakap sa kanya. Sa kanya ito hinawakan sa magkabilang pisngi. Hayaan mo. Ako. Ako ang magdadala sa iyo sa maraming dates. Bibigyan kita ng maraming flowers. Tapos hindi ako malilate. Tatawagan kita, itetext, susunduin. Promise, babawi ako. Sabi niya sa dalaga. Marahang pinunasan ni Jagger ang basang mukha ni Tin. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Ako na ulit bahala sa lahat. Ang kailangan mo na lang isipin kung anong kulay ng palda mo, kung anong magandang sandal, blouse at hairstyle. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Ako na mag-iisip, ako magpaplano. Sabi ni Jagger. Marahang tumango si Tin. Saka siya ngumiti. Pero agad natigil ang ngiti sa mga labi niya nang mabilis na dampian ng malambot na halik ni Jagger ang mga labi ni Tin. Mabilis lang iyon, pero talagang natigilan ang dalaga.
Sa loob ng 3 taon na naging sila ni Romeo, ay maraming beses na ring dinampian ng halik ang mga labi niya. Pero hindi siya kailanman naapektuhan ng kagaya ng epekto ng halik ni Jagger. Kaya nang akmang yayakapin muli siya ni Jagger, ay mabilis na hinawakan ni Tin ang pisngi niya. Saka ginawaran ng matagal at malalim na halik at tila ba bumalik sila sa isang dekada na ang nakararaan. Sa loob ng Toyota Hilux pickup sa tagong parte ng ilog kung saan ito ang naging saksi sa mapusok ngunit tunay na pag-ibigan ng dalawang kabataan para sa isa't isa. Pagpasok ni Tin ay mga nakangising mukha ng mga katrabaho niya ang nakita niya. Nirapan niya ang mga ito pero agad din siyang natawa. Ma'am Tin, parang familiar yung kotseng naghatid sa'yo. Parang yun yung kotseng last week lang ay iniiwasan mo. Mapangantyaw na sabi ni Ma'am Arian kay Tin. Nagtawanan naman ang iba pang mga guro. Napansin ko rin yan, Ma'am Arian. Pero ngayon, yun na yung kotseng naghatid kay Ma'am Tin. Ano kayang posibleng nangyari noong weekend? Pagsuporta naman ni Ma'am Kara sa kasamahan. Pero sa halip na maging defensive ay tumawa lang si Tin saka dumiretso sa table niya. Yung ngiti ni Ma'am Tin parang hindi siya naging biktima ng cheating. Sabi muli ni Ma'am Aryan. Natigilan si Tin. Habang ang ibang guro naman ay sinutsutan si Ma'am Aryan dahil sa careless statement nito. Huli na nang narealize ng guro ang kanyang sinabi. Hala, sorry Ma'am Tin. Ang ibig ko lang naman sabihin ay napaka-strong mo for someone na niloko. Ang tibay mo ma'am kasi sa halip na magmukmok ka, mas naging masayahin ka pa. Paliwanag Ma'am Aryan. Pero sa halip na magalit si Tin ay ngumiti siya sa kasamahan. Paano ako magmumukmok ma'am? Parang blessing in disguise pa nga sabi ni Tin. Doon mas lalong nagkantsawan ang mga guro. Sa bagay ma'am, kung ganun kayaman, kagwapo at kabango, kahit ako mapapa-blessing in disguise na lang talaga, sabi ni Ma'am Kara. Magpapatuloy pa sana sila sa kantsawan pero bigla silang natigil nang pumasok si Jenna na may bitbit na maliit na bouquet ng rosas. OA ang pagbitbit nito dahil halatang ipinangangalandakan nitong may natanggap itong bulaklak. Pero walang pumansin sa bitbit nito. Disappointed si Jenna nang walang makuhang reaksyon sa mga kasamahan at mas lalo pa itong na-disappoint nang isang estudyante ang pumasok sa faculty office at may bitbit na isang bouquet ng sunflower na may katamtamang laki sa kainabot kay Tin. Ma'am, may nagpapabigay po. Sunflower daw bilang kakulay ng suot nyo ngayong araw, sabi ng bata. Napuno muli ng kantsawan ang buong opisina, habang si Tin naman ay hindi maalis ang ngiti sa labi, lalo na nang makatanggap ng isang text message mula kay Jagger na nagsasabing mag-enjoy siya sa maghapong klase niya. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Sa umaga ay laging sinisigurado ni Jagger na siya ang maghahatid sa dalaga. Madalas ay sinasabayan niya ang dalaga na mag-breakfast, tapos ay susunduin sa hapon. Sa hapon ay madalas silang tumambay sa ilog habang magkasamang nakikinig sa nakaka-relax na tunog nito. Sinulit din nilang balikan ang mga lugar na madalas nilang puntahan noong kabataan nila. Kapag weekend ay nagja-jogging sila sa park, magkasamang nagsisimba, at iniisa-isang sinusubukan ang mga kainan sa bayan. Si Tin din ang madalas sa plus one ni Jagger tuwing mag-aaya sa binata na maging abay sa kasal, habang si Jagger naman ang kadalasang driver ni Tin tuwing magko-coach ang dalaga sa mga school competitions sa ibang lugar. At gaya ng naging pangako ni Jagger kay Tin, ay walang ibang ginawang dalaga kundi ang magpaka-girlfriend kay Jagger. Ang kailangan niya lang ay magpaganda, habang si Jagger na ang bahala sa lahat. Sa dates, sa flowers, sa gastos. Hindi niya kailangang mag-isip o magplano dahil si Jagger ang naging in charge sa lahat. Hanggang sa isang hapon ay hindi inaasahan ni Tin kung paano matitigil ang kasiyahan na nararamdaman niya dahil sa isang pangyayari. Hapon na iyon at tapos na ang kanyang maghapong klase.
Pero nag-text sa kanya si Jagger na malilate ito sa pagsundo sa kanya dahil ipinag-drive nito ang mama nito sa syudad. Si Tin naman ay may mga tinatapos pang reports, kaya nagdesisyon siyang hintayin na lang ang binata sa school. Siya na lang ang naiwan sa office ng oras na yon. Pagkalipas na mahigit isang oras ay nag-text sa kanya si Jagger na nasa bayan na sila ng mama nitong si Alora pero may mga kinakausap pa itong tao kaya hindi pa ito naihatidan ng binata. Sumagot naman si Tin at nagsabing sa faculty office siya maghihintay. Pero ilang minuto lang ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng office. May binabasa siya sa laptop niya ng oras na iyon kaya hindi siya nag-angat ng tingin. Akala ko nasa bayan pa kayo. Naihatid mo na si tita? Tanong ni Tin nang hindi nag-aangat ng tingin. Pero wala siyang narinig na sagot mula kay Jagger. Okay ka lang? Bakit hindi ka sumasagot? Tanong muli ng dalaga saka nag-angat ng tingin. Pero natigilan siya dahil sa halip na si Jagger ay si Romeo ang nakita niyang nakatayo malapit sa pintuan. Nakasuot pa ang lalaki ng slacks at polo shirt na may tatak ng bangkong pinagtatrabahuan nito. Palingalinga din ito sa buong office para tingnan kung may iba pang tao doon maliban kay Tin. Anong kailangan mo? Wala na si Jenna dito, kanina pa siya nakauwi. Sabi ni Tin saka muling tumingin sa laptop niya. Pero nag-angat siya ng tingin ng humakbang papalapit sa kanya si Romeo. Tumigil ang lalaki, 2 mesa ang layo mula sa kanya. Ikaw ang sadya ko dito, Tin. Please, mag-usap tayo, sabi ng lalaki. Nilingon ni Tin ang labas at nakitang wala pa doon ang kotse ni Jagger. Wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Pero sige, ano bang gusto mong sabihin? Tanong ng dalaga. Para namang nabuhayan ng dugo ang lalaki sa sinabi ni Tin. Tin, hindi ko sinasadya yung nangyari. Promise, pinagsisisihan ko lahat. Sabi ni Romeo saka akmang mas lalapit pero agad tinaas ni Tin ang kamay para patigilin to. Diyan ka lang. Hindi mo kailangang lapitan habang nagsasalita ka. Sabi ng dalaga. Tumango si Romeo. Tin, alam kong galit ka sa akin. Please, nagsisisi na ako. Hindi dapat ako nagpadala sa mga sinabi ni Jenna. Wala eh, nadala ako sa tukso. Pero nakainom ako noon, Tin. Alam mo naman na hindi ako ganong klase ng lalaki, di ba? Sabi ni Romeo. Gulo-gulo ang buhok ng lalaki at nanlalalim ang mga mata na halatang ilang araw nang walang matinong tulog at pahinga. Bakit? Kinutukan ka ba ng baril ni Jenna para makipag-inuman sa kanya? Umiling si Romeo. Hindi, Tin. Pero ayoko naman talagang uminom noon eh. Binantaan niya ba ang buhay mo? Nagsabi ba siya na may mangyayaring masama sa'yo kung sakaling hindi ka tumagay? Umiling lang muli si Romeo. Hindi, Tin. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko kagustuhan ang nangyari. Tumaas ang kilay ng dalaga. Hindi mo kagustuhan? Ano ka, menor de edad? Na wala kang consent sa mga kilos mo? Hindi mo kagustuhan na magpakalasing kayo? Hindi mo kagustuhan na nag-check-in kayo sa hotel? Hindi mo kagustuhan na may mangyari sa inyong dalawa? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Pero sa pagkakataong to ay pumiyok na ang kanyang boses. Sorry, Tin. Hindi ko nagawang labanan. Lalaki lang ako, may pangangailangan. Sabi ni Romeo. Tumawa ng pag-aksitin. May pangangailangan ka? Sa tingin mo ako wala? Tanong ng dalaga. Paano ko malalaman, Tin? Wala ngang nangyayari sa ating dalawa. Malakas ang boses na sabi ni Romeo. Mabuti ngang wala. Dahil kung meron ay talagang pagsisisihan ko. Sagot ng dalaga. Parang naapakan ng ego ni Romeo sa sinabi ni Tin. Dahil mabilis nitong dinampot ang isang babasagin na figurine sa katabi nitong mesa, saka ibinato sa pader. Nagtalsikan ang mga bubog nito, habang si Tin ay nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa binata. Hindi niya magawang makakilos dahil sa gulat at takot sa inasta ni Romeo. At kayo ni Jagger, sa tingin mo hindi ko iisipin na walang nangyayari sa inyo? Hindi ako bobotin. Imposibleng gabi-gabi kayo magkasama nang hindi ka niya hinahawakan, sabi ni Romeo. Namumula ang mukha nito at doon lang naamoy ni Tin ang alak sa katawan ng binata. Wala ka nang pakialam kung anong ginagawa namin ni Jagger. Dahil sa oras na gumawa ka ng kalokohan, ay tinapos mo na ang connection natin, Romeo.
Matapang na sagot ni Tin. Pero sa loob-loob niya ay natatakot siya sa maaaring gawin ng binata. Tumingin siya sa bintana. Pero wala pa rin siyang nakikita ni anino ng kotse ni Jagger. Tumawa si Romeo. Bakit, Tin? Umaasa ka ba na this time hindi ka naiiwan yung bulok na high school boyfriend mo? Bakit? Sinabi niya ba sa'yong willing siyang mag-settle dito sa Pilipinas? O inalok ka na ba niyang sumama sa Amerika? Natigilan si Tin sa tanong ni Romeo. Hindi siya agad nakakibo at napansin yon ng binata. Kaya muli na naman itong tumawa. Kita mo na? 'Di ba? Wala naman siyang balak na mag-settle kasama ka, Tin. Nandito lang siya kaya kilala ka niya ulit. Paano pag umuwi na ulit siya sa Amerika? Sino ka na naman? Isa ka na namang babae na hindi makakain, hindi makatulog at walang ibang gawin kundi iyakan ang lalaki na nag-iwan sa'yo. Mabilis na lumipad ang palad ni Tin papunta sa pisngi ni Romeo. Sa sobrang lakas ng sampal niya dito ay lumikha ito ng ingay sa loob ng opisina. Pero sa halip na masaktan, ay mabilis siyang sinunggaban ng lalaki saka hinawakan sa braso. Mabilis na nagpumiglas ang dalaga. Sa akin ka din babagsakin. Walang ibang magtsatsaga sa manang na kagaya mo. Sino pa bang tatanggap sa'yo pagkatapos kang pagsawaan ni Jagger? Pasalamat ka nga't interesado pa ako sa'yo eh. Patuloy pa rin sa pagpupumiglas ang dalaga habang mahigpit siyang hawak ni Romeo at inilalapit pa ang mukha nito sa kanya. Pero malakas siyang napatili nang biglang tumilapon sa gilid si Romeo at mas lalo pang lumakas ang tilinitin nang makitang mabilis na inibabawan ni Jagger si Romeo at magkakasunod na pinagsusuntok sa mukha. Hindi alam ni King kung ano ang gagawin. Kitang-kita niya kung paanong mabilis na napuno ng dugo ang mukha ni Romeo at kung paanong galit na galit si Jagger sa pagsuntok dito. Mabuti na lang at dumating ang dalawang security guard ng school na nagroronda sa vicinity ng paaralan. Mabilis nilang pinaghiwalay ang dalawa. Si Romeo ay hindi makagulapay dahil sa magkakasunod na suntok ni Jagger. Si Jagger naman ay mabilis na nilapitan si Tin. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang dalaga dahil sa mga dugong nagtalsikan sa mukha at damit nito. Pero mabilis siyang kinabig ng yakap ni Jagger. Sorry, nalate ako. I'm sorry, Tin. Bulong ng binata habang yakap-yakap si Tin. Pero sa halip na gumanti sa yakap ni Jagger, ay nanatiling bagsak ang mga kamay ng dalaga. Hindi mawala sa isip niya ang bayolenteng eksena na nasaksihan niya at ang mga binitawang salita sa kanya ni Romeo. Hindi pumasok kinabukasan si Tin. Kumalat na din kasi sa buong school ang nangyari dahil may mga estudyante ang nakakita kung paano inilabas si Romeo mula sa opisina para isakay sa isang ambulansya. Hindi rin maalala ng dalaga kung paano siya nakauwi o paano siya naglinis ng katawan bago natulog. Para kasi siyang robot at pagkatapos siyang sugurin at basusin ni Romeo kasama na ang naging pambubuno nito at ni Jagger. Hindi mawala sa isip niya ang amoy ni Romeo noong hinahawakan siya nito ng mahigpit. Pati na ang lakas at galit ni Jagger habang nakapaibabaw ito kay Romeo at sumusuntok sa mukha nito. Bumukas ang pintuan ng kwarto ni Tin, pero hindi niya ito nilingon. Nakatagilid din siya ng higa ng oras ay iyon kaya hindi niya nakita kung sino ang pumasok. Pero nang hawakan siya sa braso ay alam na niya agad kung sino yon. Sabi ni Tita Tanya, hindi ka pa raw nagbe-breakfast. Kain na tayo? Tanong sa kanya ni Jagger habang masuyong hinahawakan siya sa braso. Pero umiling lang si Tin at hindi kumibo. Narinig niyang bumuntong hininga ng malalim ang binata bago ito nag-alis ng tsinelas at humiga sa tabi ng dalaga. Nang maayos ang pwesto ay maingat na hinawakan ni Jagger ang ulo ni Tin saka inhiga sa mga braso niya. Iniharap niya sa kanya si Tin tapos ay sinuklay niya ang mga buhok nito. Nagpaubaya naman ang dalaga sa yakap sa kanya ni Jagger pero hindi siya yumakap pabalik sa binata.
Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Jagger. Pero hindi kumibo ang dalaga. Hindi ko alam kung anong mga sinabi sa'yo ni Romeo kahapon, pero hindi kita matutulungan kung hindi ka magsasabi sa akin. Sabi niya sa dalaga. Ayos lang ako, sabi ni Tin. Pero si Jagger naman ang umiling. Hindi ka maayos kasi hindi ka kumikibo. Ano mga sinabi niya sa'yo? Natakot ka ba sa kanya? O sa akin ka natakot? Magkakasunod na tanong ni Jagger. Sa halip na sumagot ay itinulak siya ng mahina titin para kumawala sa yakap, saka ito tumalikod. Di ba may reunion kayo sa La Union ngayon? Pumunta ka na doon, huwag mo akong isipin, sabi ni Tin. Hindi na ako pupunta kung hindi rin kita kasama. Pumunta ka na, ayos lang ako. Para pag natapos na yung reunion nyo, pwede ka nang bumalik sa US. Galit na sabi ni Tin. Kahit anong pilit niyang ignorahin ang mga sinabi ni Romeo sa kanya, ay kagabi pa naglalaro sa sistema niya ang katotohanang sinabi nito. Napansamantala lang ang pagstay ni Jagger sa Pilipinas at may iwan na naman siyang luhaan sa oras na umalis ito. Tin, ano ba? Pinapalis mo na ba ako? Tanong ni Jagger. Oo, umalis ka na. Kasi doon din naman ang punta natin. Aalis ka, iiwan mo ko. Magkakalimutan na naman tayong dalawa. Kaya habang mas maaga pa, ay gawin mo na, sabi ng dalaga. Yan ba ang mga sinabi sa'yo ni Romeo kahapon? Kaya hindi mo ako kinikibo? Tanong ni Jagger. Wala siyang sinabi sa akin. Hindi niya naman kailangan sabihin dahil alam ko naman eh. Alam ko naman yung limit ng kung anumang meron tayo ngayon. Kaya nga pinapadali ko na yung buhay natin eh. Habang nandito ka pa, mag-iwasan na tayo. Para kapag umalis ka, ay hindi na naman ako kawawa sa huli. Hindi nakakibo ang binata sa sinabi ni Tin. At sa halip na makipagsagutan, ay pinili na lang tumayo at umalis ni Jagger. Muli ay naiwang mag-isa sa kwarto si Tin. Pero para sa dalaga ay mas mainam na yon na maagang matuldukan kung anuman ang meron sa kanila para maligtas sila sa mas masakit pang heartbeat kung magpapatuloy man silang dalawa. Iyon na ang huling pagkakataon na pumunta si Jagger sa bahay ni Natin. Iyon na rin ang huling araw na nag-usap sila ng binata. Dahil pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na muli pang nagpakita si Jagger sa kanya. Ma'am Tin, parang 1 week ko nang hindi nakikita na kasama mo si Sir Pogi. Sabi ni Ma'am Aryan habang nag-aayos sila ng gamit. Friday na kasi ng araw na iyon at exams na kina next weekend kaya marami silang papers at reports na kailangan matapos. Mabilis naman na napalingon ang mga kasama nila. Maging ang mga ito ay curious din kung bakit biglang nawala si Jagger pero walang naglalakas loob na magtanong kay Tin. Busy siguro ma'am. Okay lang yun, busy din naman ako. Mas okay na to para walang distraction, sabi ni Tin. Nagkatinginan si Ma'am Aryan tsaka ang mga katrabaho nito. Ang pagkakasagot kasi ni Tin ay walang kabuhay-buhay. Okay lang yun, Ma'am Tin. Sa ganda mong yan ay siguradong makakahanap ka din agad ng bagong love life. Baka nga maging Sir Mas Pogi at Sir Mas Mayaman pa eh, sabi ni Sir Randy. Pero napatigil sila nang biglang umismid si Jenna. Sir Mas Pogi? Baka Sir Mas Bayolente, mas kriminal, mas walang puso, sabi ni Jenna habang nagayos ng mesa. Wala itong partikular na kinakausap kaya alam ni Tin na siya ang pinaparinggan nito. Matagal-tagal na ding nagtitiis sa ugali ng kasamahan niyang ito si Tin. Pero ni minsan ay hindi niya ito pinagsalitaan ng masama kahit pa noong nag-cheat si Romeo sa kanya kasama ito. Alam mo Ma'am Jenna, matabil talagang dila mo no? Sabi ni Tin sa kanya. Natigilan si Jenna habang ang ibang kasamahan nila ay agad nagsinyasan na manahimik at bigyan ng espasyo ang dalawang guro. Si Ma'am Aryan ay mabilis na nag-lock ng pintuan para masiguradong walang ibang papasok sa office. Matabil ba yung dila ng nagsasabi ng katotohanan, Ma'am Tin? Maldita din na sagot ni Jenna. Pero sa halip na mainis ay ngumisi lang si Tin. Hindi naman ma'am. Sige, mali ako. Hindi pala dapat matabil. Dapat pala makate. Nakangisi na sabi ni Tina habang si Jenna naman ay natigilan.
Hindi ako kumibo noong inahas mo si Romeo. Wala kang narinig na salita sa akin, ni hindi nga kita nireklamo eh. Pero tigilan mo ang kakasalita laban kay Jagger. Kasi kung may bayolente at kriminal dito, yun ay ang boyfriend mo. Pasalamat nga ako inagaw mo siya eh. Kasi hindi na ako mahihirapan na hiwalayan siya. Pero sure ako na kung hindi ka mananahimik, hindi ako mahihirapan na ihiwalay ang pangalan mo dyan sa lisensya na pinakamamahal mo. Huwag mo akong sagarin. Dahil sa dami ng pwede kong kuning witness, isang salita ko lang ay pareho kayo ni Romeo na pupulutin sa kangkungan. Pulang-pula ang mukha ni Jenna pagkatapos magsalita ni Tin. At mas lalo pa itong namulan nang magsimulang magpalakpakan ang mga kasamahan nila. Yan ang sinasabi ko. Huwag niyong ginagalit si Ma'am Tin kasi instead na kuting lang siya ay nagiging tiger yan. Nagtawanan ang ibang guro habang si Tin ay inirapan si Jenna bago siya lumabas ng office. Lumipas muli ang isa pang linggo nang hindi nagpapakita si Jagger kay Tin. Nagsimula nang magtanong ang magulang ng dalaga sa kanya kung bakit hindi na nagagawi ang binata sa kanila. Pero ipinagkibit balikat lang ni Tin ang mga tanong sa kanya. Bakit pala minamadali ang inauguration ay hindi pa tapos ang buong building? Nadinig ni Tin na tanong ng isang staff habang nakatayo sila sa harap ng building na dinonate ng magulang ni Jagger. Hindi pa natapos ang naturang building, pero marami ng parte nito ang natapos. Konting furnishing na lang sa first floor ay pwede na iyong gamitin, habang ang second floor at third floor naman ay marami pang kailangan tapusin. Hindi pa naman daw ito inauguration, pa-Thanksgiving lang habang nandito pa sa Pilipinas yung pamilya nang nag-donate. Ang sabi kasi babalik na raw sila sa US. Parang nanlamig si Tin ng mga oras na iyon. 2 linggo mula nang mangyari ang pangbabastos sa kanya ni Romeo at tanda na pala iyon na malapit nang umalis sila Jagger. So, walang makaka-attend sa kanila sa mismong inauguration nitong building? Tanong muli ng isang babae. Hindi ko lang din alam, pero baka wala na. Ang alam ko ay umuwi lang naman sila para sa reunion at para ma-oversee itong donation nila sa school. Natigil lang ang usapan ng mga staff nang dumating ang pastor na mangunguna sa pagble-bless sa building. Naroon lahat ng staff ng paaralan, kasama na ang mga magulang ni Jagger. Pero ni anino ng binata ay hindi nakita ni Tin. Noong nagsimula na ang maikling sermon at padasal ng pastor ay pinilit ni Tin na mag-focus. Pero madalas niyang mapansin ang pagsulyap-sulyap sa kanya ng mama ni Jagger. Tumango siya dito bilang tanda ng bati pero nginitian siya ng ginang. Nang matapos ang sermon ng pastor at maikot ang malaking bahagi ng building ay nagsimula na ang kainan. Akmang aalis na si Tina para sana magtungo sa faculty office nila nang lapitan siya ni Alora Lozano, ang mama ni Jagger. Christina, right? Ikaw yung girlfriend ng anak ko? Tanong nito sa kanya sa mahinhin na boses. Nakasuot ito ng high-waisted na slacks at pink na blouse. Mataas din ang heels ng sandal nito na bumagay sa tangkad at haba ng legs niya. Hindi alam ni Tin kung sasang-ayon ba siya sa sinabi ng ginang o tatanggi na girlfriend siya ni Jagger. Kaya minabuti na lang niyang ngumiti dito. Magandang araw po ma'am, sagot ni Tin. Ngumiti sa kanya si Alora. Parang walang pinagbago ang itsura mo noong 18 ka pa lang. Babyface ka pa rin at mahilig pa rin sa mga pambabaeng damit, sabi ng ginang. Po, paano niyo po nalaman? Sa dami ba naman ng pictures mong nakadisplay sa kwarto ni Jagger ay imposibleng hindi ko makikita. Sayang nga't hindi ka naka-attend ng reunion namin sa La Union. Excited pa naman ang mga uncles ni Jagger na makilala ka. Alanganing napangiti si Tin. Pasensya na po ma'am, masama kasi ang pakiramdam ko noon kaya hindi po ako nakasama. Tumango si Alora. Oo nga, nabanggit sa amin ni Jagger. Pero anak, pagsabihan mo naman si Jagger, halos 2 weeks na yung hindi napipirmi sa bahay dahil minamadali niya yung car shop niya sa syudad. Baka mamaya magkasakit na din yon. Car shop po? Hindi alam ni Tin na may ganong pinapagawa si Jagger sa syudad. Personal na negosyo niya ba yun? Kung oo, sinong titiin doon kapag nakauwi na ito sa US? Yan ang mga tanong tumatakbo sa isip ni Tin. Oo eh. Sabi ko nga hindi na kailangan madalihin dahil maayos naman ang mga investments niya sa US tsaka sa negosyo ng papa niya.
Pero wala, gusto niya raw ng source of income habang nakapirmi siya dito sa Pilipinas, sabi ni Alora. Naririnig sa boses nito ang pride habang kinukwento ang mga ginagawa ng anak. Habang si Tin naman ay natigilan at parang nanlamig sa mga sinabi ng nanay ni Jagger. Magpapadespedida kami ng tito mo sa Sunday. Punta ka, Christina, ha? Isama mo ang parents mo para makilala na namin sila. Tapos si Jagger, ikaw nang bahala. Nako, napakatigas pa naman ng ulo nun. Noong nasa US kami ay pinipilit ako na mag-take daw siya ng exam para mag-accelerate para makauwi agad dito sa'yo. Eh hindi naman siya pasok sa requirements. Tumatawang sabi ng ginang. Masaya nga ako makita na kayo pa rin dalawa. Kita mo nga ang tagal-tagal na nun, pero pagka-uwi niya dito, ikaw pa rin talaga. Buti na lang chinat siya ng mama mo na single ka na ulit. Ngayong matanda na siya, tsaka may sarili na siyang hanap buhay, tiwala na akong maiwan siya dito sa Pilipinas. Kaya ikaw nang bahala kay Jagger. Batukan mo kung matigas ang ulo. Mas takot sa'yo yun eh. Dagdag pa ni Alora. Hindi maisip ni Tin kung ano ang isasagot sa ginang. Mabuti na lamang at tinawag ito ng principal para sa picture taking. Nagtungo si Tin sa faculty office, pero hindi siya mapakali. All this time ay akala niya coincident lang ang pag-uwi ng binata noong mga panahon na single na siya. Pero all along ay ang nanay niyang si Tanya pala ang nagdalita sa binata. Mas lalo pang hindi mapakali si Tin sa kaalamang hindi na pala babalik sa US ang binata. Ngayong nagtatayo na ito ng business sa lugar nila, ibig sabihin ay mas porsigido na itong pumirmi sa bansa. Mula sa pagkakaupo ay biglang napatayo si Tin. Gusto niyang puntahan ang binata at kausapin ito. Nilabas niya ang kanyang cellphone para i-text si Jagger kung nasaan ito. Pero biglang nag-alangan si Tin. Hindi niya alam kung galit ba ang binata sa kanya. Muli siyang naupo, pero ilang sandali lang ay tumayo na naman ang dalaga. Bahala na kung galit siya sa akin. Ang mahalaga ay makapag-usap kami, sabi ni Tin sa sarili saka dali-daling nagpara ng tricycle. Sinabi niya sa driver ang address nila Jagger. Walang kasiguruhan na nandun ang binata pero mas nangibabaw sa dalaga ang kagustuhan na makita at makausap ito. Pagdating niya sa bahay nila Jagger ay namangha siya sa itsura ng tahanan nila. Maganda na ang bahay nila kahit noon pang kabataan nila. Pero mas lalo itong gumanda ngayon. Bagong pintura kasi ang buong bahay kasama na ang gate. Mas naging buhay ang dating ng mataas na bahay. Isang hardinero ang nadatnan ni Tin. Good afternoon po. Nandyan po ba si Jagger? Mula sa pagtatanim ay tiningnan siya ng hardinero pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya. Kayo ho ang kasintahan ni Sir Jagger na guro, di ba? Halika, tuloy po kayo, sabi ng matandang lalaki. Naglakad papasok ang matanda sa loob ng bahay kaya sumunod dito ang dalaga. Doon lang din napansin ni Tin ang kotse nitong nakaparada sa garahe. Tuloy po kayo. Ayan nga't halos kararating lang ni Sir Jagger. Nandun po siya sa kwarto niya, baka po umidlip saglit. Sabi nito saka itinuro ang pinto malapit sa hagdan. Busy kasi yun sa shop niya kaya medyo napuyat nitong nakaraan. Teka ma'am at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Naglakad ang matanda papunta sa kusina. Doon lang napansin ni Tin kung gaano kaganda ang bahay na kinaroroonan niya. Simple lang ang ayos ng bahay pero napakalinis. Kitang-kita din ang mga mamahalin ng muebles na halos walang disenyo pero napaka-elegante ng dating. Pero ang higit na nakaagaw ng pansin niya ay ang pader kung saan nakadikit ang maraming litrato ng pamilya Lozano. Mga lumang litrato iyon base sa kulay at quality ng mga pictures. Pero ang nakaagaw ng pansin ni Tin ay ang litratong nasa baba. Litrato nila iyon ni Jagger noong kabataan nila. Pareho pa silang nakabrace doon at kapwa nakangiti sa kamera habang ipinapakita ang barbecue na kinakain nila. Sa tabi naman noon ay isang latest na picture. Kuha iyon sa simbahan noong unang beses silang nagsimbang dalawa pagkabalik ni Jagger sa Pilipinas. Sinulyapan ni Tin ang kusina kung saan nagtungo ang hardinero. Mukhang matatagalan pa ito at hindi na siya makapaghintay na makausap ang binata. Agad siyang umakyat sa hagdan sa kadahan-dahang pinihit ang doorknob.
Mabuti na lang at nakabukas iyon kaya agad nakapasok si Tin. Nabungaran niya si Jagger na nakadapa sa kama. Wala itong suot na pang-itaas at tanging maong pants lang ang suot nito. Pero sa halip na pagtuunan ng pansin ng binata, ay naagaw ng isang litrato ang atensyon ni Tin. Isang malaking litrato na nakadisplay sa gitna ng kwarto ni Jagger. Picture iyon ni Tin noong 18 years old siya. Nakaupo siya sa likod ng pick-up na kotse habang hawak-hawak ang banner na may salitang yes. Iyon ang araw na sinagot niya si Jagger sa panliligaw nito. Pagtingin niya sa kabilang gilid ay pawang maliliit na litrato nila iyon ni Jagger. Sa mall, sa sine, sa food court, sa mga restaurant sa bayan at marami pang iba. Agad nagtubig ang mga mata ni Tin. Hindi niya akalain na itinago pala ng binata ang mga litratong iyon. Habang siya ay nagtapon na noong mga panahong akala niya ay nakamove on na siya. Dahan-dahang naupo si Tin sa kama. Mahigpit ang pagkakayakap ni Jagger sa malaking una nito. Naghihilik din ito ng mahina na halatang malalim ang pagkakatulog. Ayaw abalahin ni Tin ang tulog nito. Kaya pinili na lang niyang suklayin ang medyo mahabang buhok ng binata. Pero agad kumunot ang noo ng binata nang maramdaman na merong humahawak sa kanyang buhok. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. At nang makitang si Tin ang nasa tabi niya ay agad nitong inayos ang pagkakahiga. Tin, kanina ka pa? Sorry, nakatulog ako, sabi ng binata bago tinapik ang espasyo sa tabi niya. Mabilis na umakyat ng kama si Tin saka humiga sa tabi ni Jagger. Iniuna ni Jagger ang ulo ng dalaga sa braso niya saka ito niyakap ng mahigpit. Galit ka pa sa akin? Tanong ni Jagger habang nakayakap kay Tin. Natawa naman ang binata. Grabe, tagal ng galit mo sa akin. 2 weeks, sabi niya. Umismid sa kanya ang dalaga. So, where ka palang 2 weeks ka nang hindi nagpapakita sa akin? Masungit na tanong ni Tin pero tumawa lang ulit si Jagger. Siyempre, tinitingnan ko kung hanggang kailan mo ako matitiis. Ang tagal ng 2 weeks, Tin. Halos bumigay na nga ako eh. Buti na lang tinalo ako ng antok kanina. Kung hindi, ako na talagang pupunta sa'yo. Parang nagpapakyut na sabi ni Jagger. Sayang, dapat pala nagtiis pa ako, sabi ni Tin. Natawa sila pareho ni Jagger. Jagger, kinausap ako ni Ma'am Alora kanina. Pagsimula ni Tin. Tiningnan siya ng binata. Sigurado ka na ba sa decision mo? Wala ka bang buhay na may iwan sa US? Hindi ka ba manghihinayang sa buhay mo doon? Umiling si Jagger. Hinawakan siya nito sa pisngi saka diniretso ng tingin sa mata. Ikaw ang buhay ko, Tin. Kahit noon pa. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw lang talaga. Lahat ng pagsisikap ko sa US noon ay para sa pagkakataong ito. Na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at pumirmi dito sa bansa kasama ka. Mabilis na nangilid ang mga luha ng dalaga. Paano ang parents mo? Kasi ako, hindi ko talaga kaya mag-US. Hindi ko maiiwan sila nanay at tatay. Kaya naiintindihan ko kung ganun ka din sa parents mo, sabi ni Tin sa binata. Pero ngumitilan na marahan si Jagger. May intindihan nila ako. Kasi sa tagal namin sa US, nakita naman nila kung paano ako nagsikap para sa'yo. Tsaka huwag kang mag-alala, kahit monthly ba sila umuwi dito, afford nilang dalawa. Natatawang sabi ni Jagger. Nanlaki naman ang mga mata ni Tin. Grabe, monthly talaga? Ganon kayo kayaman? Tanong sa kanya ng dalaga. Silang mayaman. Ako, komportable lang. Siniguro ko na may maayos akong investments abroad bago kami umuwi. Para in case na mag-decide ako to stay ay hindi ako mahihirapan. Tumango si Tin. Nag-invite si Ma'am Alora para sa despedida nila sa Sunday. Sabi niya, isama ko raw sila nanay at tatay. Ngumisi naman si Jagger dahil sa sinabi ni Tin. Bakit? Mamamanhikan na ba kayo sa amin? Sabi niya sa dalaga. Umirap sa kanya si Tin. Kapal mo, hindi mo pa nga ako inaaya ng kasal eh. Biro ni Tin dito. Pero nagulat siya nang magseryoso ng mukha si Jagger. Pakasal na tayo, Tin. Pero wag mo na ngayon kasi babalik pa sila mama sa US. Tapos ongoing pa lang yung shop ko. Pag mas stable ng lahat, pakasal na tayo please.
Hindi ko na kayang maghintay ng mas matagal. Baka mapakawalan na naman kita tapos hindi ka na bumalik. Sabi nito sa dalaga. Ang kaninang nagbabadyang mga luha sa mata ni Tin ay unti-unti nang tumulo. Kapal mo mag-alok ng kasal samantalang 2 weeks mo akong ginost? Natatawang sabi ni Tin sa kabila ng pagtulo ng mga luha niya. Natawa naman si Jagger. Sorry na, sabi niya sabay halik sa pisngi ng dalaga. Sigurado ko munang sa akin yung lote ng shop. Baka mamaya 1 year mo na talaga akong awayin kapag pumalpak pa yon. Tsaka yun kasang kasunduan namin ni Papa. Gusto niyang makita na stable ako dito bago sila umalis ni Mama. Tumango ang dalaga. Pakibilisan yung shop please. Excited na akong magsuot ng traje de boda, sabi niya. Ako din. Pero for now, advance muna natin yung honeymoon. Mapanuksong sabi ni Jagger saka kiniliti ang kasintahan. Malakas naman na napatili si Tin pero agad din siyang nagtakip ng bibig dahil baka marinig siya ng hardinero sa baba. Natawa si Jagger. Para mapatahimik ang dalaga ay dinabihan niya ito ng halik sa labi saka niyakap ng mahigpit. Malaking pasalamat ng binata na sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinarap nila ni Tin ay sa bisig ng isa't isa pa rin ang kanilang uwi. Mahirap ang naging buhay niya sa US. Hindi sapat ang karangyaan na meron sila doon gayong naiwan naman ang puso niya sa Pilipinas. Kaya sa halip na mawalan ng pag-asa, ay inayos niya ang kanyang sarili dahil alam niyang darating ang oras na pipiliin niya ang sarili na umuwi sa sarili niyang tahanan. At ang tahanan niya ay saan mang lugar kung nasaan si Christina, ang babaeng nagpapatibok ng puso niya magpahanggang ngayon.